27 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ginugunita ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umapela sa mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ang kasarinlan. Komemorasyon ng Independence Day sinabayan ng pagdaraos ng Mega Job Fair. Bigong pagsasabatas ng Kongreso sa panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa, tinuligsa ng ilang grupo. Senate President Chis Escudero iginiit na dapat sumunod ang Kamara sa impeachment court. House Prosecutor iginiit na hindi nila sinusuway ang impeachment court at nais lamang ng paglilinaw. Tipak ng semento na bumagsak sa isang sasakyan sa may bahagi ng Parañaque City, iniimbestigahan na ng Skyway Management. At low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 12, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-127 anibersaryo ng deklarasyon ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Sinimulan ang aktibidad ng Pangulo sa pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo ngayong Independence Day? Yes, binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bayani na mga nag-aalay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan ang kalayaan ng bansa. Sa talumpati ng Pangulo, hindi niya kasalanan ng pagbibigay ng opinyon, lalo na ng kritisismo dahil ito ang nagbibigay ng kinang sa ating demokrasya. Sa kabila nito ayon kay Pangulong Marcos, may ilan pa rin na may maling paniniwala. Kaya apela niya sa mga Pilipino maging mapanuri at piliin ang pagkakaisa. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Umapela rin siya sa mga opisyal ng pamahalaan na gawin ang kanilang tungkulin sa bayan. Kanina bilang bahagi ng 127th Independence Day commemoration, pinangunahan ng First Family ang pagtataas ng watawat sa Luneta Park. Matapos ito ay nag-aalay ng bulaklak ang Pangulo sa bantayog ng bayaning si Jose Rizal. Sinaksihan rin ng First Family ang Grand Float Parade sa Quirino Grandstand. Tampok rito ang 7 mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, partikular na ang ukol sa pagkakamit ng kalayaan ng bansa. Ipiniresinta rito ang istorya ng kabayanihan ng iba't ibang rehiyon at binigyang buhay ang mga naganap sa bansa na nagbigay daan upang makamit ang kasarinlan ng Pilipinas. Dumagdag rin dito sa programa ang mga iconic celebration ng iba't ibang probinsya. At yan muna ang ating update. Balik sa Iwela. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa taong bayan na patuloy na pahalagahan at ipaglaban ang kalayaang tinamasa ng bansa mula sa mga dayuhang mananakop. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang Araw ng Kalayaan ay hindi lamang selebrasyon, kundi isang paalala ng responsibilidad ng bawat mamamayan na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ang ating kasarinlan. Binigyan din niya na hindi dapat mawala ng saysay ang sakripisyo ng mga bayani sa gitna ng mga hamong kinahaharap ng bansa.
gaya ng katiwalian, droga, kahirapan at paglabag sa karapatan. Inikayat niya ang publiko na huwag isuko ang kalayaan sa mga mapagsamantala at taksil at patuloy itong ipaglaban para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang Araw ng Kalayaan ay pagkakataon hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ito sa lahat ng panahon. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawalan ng karapatan at maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gersmundo ang paggunita ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Bansa sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite ngayong araw. Isang simpleng programa ang idinaos sa lugar kung saan nagkaroon ng parada at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo na unang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Nagkaroon din ng 21 gun salute bilang simbolo ng pagpupugay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Chief Justice Gersmundo na ang revolusyon ay hindi dahil sa ambisyon. Ang kalayaan anya ay ginagamit para mapaunlad ang lipunan at pangangalaga sa karapatan. Binigyan diin din ito na ang tunay na kalaban ay hindi ang mga dayuhan, kundi ang katiwalian. Ang ating kalaban ay hindi lamang mga dayuhang nagdanais na sakupin tayo, ngunit ang katiwalian, kawalang pakialam at pang-aabuso na nakikita natin sa sarili nating bakuran. Ngayon, hindi lamang sa larangan ng digmaan makakamit ang ninanais nating pagbabago. Ito ay nakakamit na rin sa mga hukuman, paaralan at kung saan paman kung talagang gugustuhin natin. Sa huli, payo ng punong mahistrado, partikular na sa mga nakatatanda, na ituro sa bagong henerasyon ang prinsipyo na ipinaglaban ng ating mga bayani. Bilang bahagi ng paggunitaan ng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, nagsasagawa ngayon ang Department of Migrant Workers ng Mega Job Fair para sa mga kababayan natin na nais mag-ibang bansa. Mula sa Ortigas, Quezon City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, nakapila na ba yung mga aplikante dyan at ano ba ang mga job openings na inaalok dyan ng DMW? Pasado alas 11 ng umaga, opisyal na nagbukas itong job fair dito sa Ortigas, Quezon City. At kabilang nga sa mga trabaho na iniaalok ay nurse, cleaner, restaurant workers, general cook, heavy truck driver, construction worker, hairdresser, pipe fitter, mechanics, machine operators. Ilan lamang yan aga sa mga trabaho na alok dito sa Mega Job Fair ng Department of Migrant Workers ngayong araw at dito sa isang mall sa Ortigas sa Quezon City bilang bahagi nga ng pagkikiisa ng kagawaran sa paggunita ng ika-127 kalayaan ng bansa. Nasa halos 3,700 job order ang iniaalok mula sa 16 na bansa. Kabilang sa mga bansang yan ang Kingdom of Saudi Arabia, US, Japan, Poland, Austria, UK, Indonesia, Australia, United Arab Emirates, Germany, Macau, Virgin Islands, Guam, Slovakia, Lithuania at Papua New Guinea. Nasa 10 licensed recruitment agency ang lumahok sa job fair ng DMW. Sa ngayon ay umabot na sa 2,700 ang mga aplikante na nag-pre-register online para sa job fair. Pero tatanggapin pa rin daw ng mga walk-in applicant. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Faksak, tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang mga job fair at sa katunayan ay nagdaraos sila ng ganitong aktibidad buwan-buwan. At meron ding mga legal assistance dito at nandito rin ang TESDA, NBI, PESO, SSS, PhilHealth, Pag-ibig at OFW Bank at Non-Bank para naman sa ating mga kababayan kung mayroon silang nais pa iproseso sa kanilang mga dokumento.
Diyan mo ang latest mula dito sa Ortigas, Quezon City. Balik tayo aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, isang job fair ang binuksan ngayon sa Bicol Region kung saan aabot sa mahigit 8,000 trabaho dito sa Pilipinas at maging sa abroad ang maaaring applyan ng mga Bicolano. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano-anong trabaho ba ang pwedeng pasukan ng mga Bicolano dyan sa binuksan na job fair sa Bicol? Yes, Ella, karamihan sa mga alok na trabaho sa binuksang job fair dito sa Bicol ay office staff, accountant, drivers at mga trabahong may kinalaman sa production. Kasabay ito, Ella, ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng bansa. Ella, ilan pa sa mga trabahong alok dito ay sales clerk, bookkeeper, counter assistant, security officer at marami pang iba. May mahigit 1,000 job vacancies din abroad na maaaring applyan ng mga interesadong Bicolano gaya ng nurse, nurse assistant, storekeeper, hairstylist at sales assistant. Habang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay naglagay din ng kanilang upskilling o live demonstration sa mga nais matuto ng pagbabarista at coffee making. Ayon sa Department of Labor and Employment Bicol, mahigit 8,000 trabaho mula sa 35 employer ang nakiisa sa naturang job fair. Naglalayon ng aktibidad na matulungan ng maraming mga Bicolano na agad makakuha at makatanggap o matanggap sa trabaho. Sa Kalayaan Job Fair din, mabilis din ang pagpuproseso ng mga aplikante ng kanilang mga requirements na kanilang kailangan gaya ng PSA, NBI, PhilHealth at iba pa. Ella, bukod sa job fair, nagbukas din ang Kadiwa Store upang i-showcase ang mga agricultural products mula sa mga magsasakang Bicolano. Diskwentro caravan din ang hatid ng DTI upang makapamili ang mga dumalo sa activity ng abot kayang halaga ng mga produkto. Ella, matatagpuan ang Kalayaan Job Fair dito sa Bicol sa SM City, Legazpi. Nag-umpisa ito kaninang alas 10 ng umaga at magtatapos mamayang alas 5 ng hapon. At pinapayuhan din ng DOLE ang lahat ng mga aplikanteng nais mag-apply dito ay magdali ng kanilang mga photocopies ng kanilang mga valid ID, yung diploma, employment history at training certificates para mas mapabilis ang pagtanggap sa kanila. Yan muna ang update mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Nagkaisa ang Department of Migrant Workers at Department of Finance sa paglulunsad ng isang nationwide financial literacy campaign para sa overseas Filipino workers. Layunin ng programa na turuan ang OFWs kung paano epektibong pangangalagaan ang kanilang kita, lalo na sa pamamagitan ng pagpapadala, pag-iipon at pamumuhunan. Binigyang diin ni Secretaries Hans Kakdaak at Ralph Recto ang kahalagahan ng kaalaman sa exchange rates, inflation at iba pa na nakaapekto sa halaga ng remittance. Magsisimula sa Nobyembre ang deployment ng financial literacy teams sa mga pangunahing bansa sa Middle East bilang bahagi ng international rollout ng kampanya. Niratipikahan na ng Senado ang 7 panukalang batas na dumaan sa Bicameral Conference Committee. Kasabay ito ng huling sesyon ng Senado sa 19th Congress. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Ilang mahalagang panukalang batas ang naihabol pa na maritipika ng Senado sa huling araw ng sesyon ng institusyon sa 19th Congress. Ito ay matapos pagkasunduin sa Bicameral Conference Committee meeting ang magkaibang bersyon ng mga panukala sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Isa na rito ang Senate Bill No. 2982 at House Bill No. 11358 na nagtatakda ng termino ng opisina ng mga opisyalis ng Barangay at Sangguniang Kabataan o SK. Ipinaliwanag ni Senador Amy Marcos kung ano ang napagkasunduan ng BICAM para rito at naghain ng senadora ng mosyon na inaprobahan at pinagtibay ng Senate plenary. 4 na taon uupo ang ating mga barangay officials para sa termino na hindi hihigit na 3 beses in the same position. Ayun. Pagkatapos yung mga SK officials, iisang termino lamang in the same position din.
Pagkatapos, ang nakatakda na susunod na regular barangay and SK elections ay sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 and every 4 years thereafter. Doon po tayo nagkasundo at maraming salamat at sa wakas na-postpone din. Is there any objection to the motion? Hearing none, the Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2821 and House Bill number 6571 is hereby approved and ratified. Congratulations to the authors. Niratipikahan din sa Senado ang Accelerated and Reformed Right-of-Way Act. Ayon kay Senador Mark Villar, dati ng problema ang right-of-way na nagdudulot ng antala sa ilang proyektong pang-infrastruktura at karampatang gastos sa ekonomiya. Given these issues, we are glad to have the current Right-of-Way Act amended. The ARO introduced important changes to the current law in order to make it responsive to the dynamic changes in the infrastructure landscape. It will expedite the process of right-of-way acquisition and provide just compensation to private property owners, thereby striking a balance between the implementing agencies and the property owners. Before I end, I would like to thank our dear colleagues who contributed to the crafting of this bill. Is there any objection to the motion? Hearing none, the Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2821 and House Bill number 6571 is hereby approved and ratified. Ilan pa sa mga niratipikahan ng Senado kahapon ay ang Judicial Fiscal Autonomy Act, National Internal Revenue Code of 1997 as amended at Philippine Nuclear Energy Safety Act. Gayon din ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act at ang Institutionalizing the Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ngayon ng kilos protesta ang isang labor coalition kung saan tinuligsa ng mga ito ang anilay bigong pagsasabatas ng panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa. Mula sa Quezon City, may report si Benedict Samson live. Benedict, ano na yung update sa isinasagawang kilos protesta dyan? Magandang tanghali aga. Sa ngayon ay yung mga nagsagawa ng kilos protesta dito sa Scout Circle sa Quezon City kanina nga alas 10 ng umaga. Nasa 100 to 200 pesos na wage increase sana ang hiling na maipasa sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit sa pagtatapos ng 19 Congress ay hindi ito naihabol. Kahapon wala nilang nangyaring reconciliation sa panukala na gawing batas ang dagdag sahod. Sa halip nila ay ibang batas pa ang nabigyan ng prioridad sa pagtatapos ng 19 Congress kahapon. Kaya naman bilang pag-alma ay nagsagawa ng noise barrage ang Nagkaisa Labor Coalition sa Scout Circle sa Quezon City. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, may panahon pa niya kahapon para maihabol sana na gawing batas ang wage increase. Naipasa natin noong nakaraang Miyerkules sa third reading ang 200 peso wage increase sa mababang kapulungan. May panahon pa para i-reconcile with the Senate version na 100 pesos. Ano ba naman yung magtakbo sa gitna sa 150? Pero nakita natin matapos maipasa noong Miyerkules, lumabas ang sulat ng mga bahagi ng kabinete na tumututol dito. Sinabi naman ni Wilson Fortaleza, spokesperson ng Partido Manggagawa Nagkaisa Labor Coalition, na tila napagtaksilan ang mga manggagawa sa hindi pagpasa ng aumento sa sahod. Aga nanindigan naman si Congressman Sendanya na sa pagpasok nga nitong 20th Congress ay itutuloy nila itong panukala na maging batas yung dagdag sa sahod. At yan mo ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi maaantala, sa halip ay mapapabilis pa ang proseso ng impeachment ni VP Sara Duterte matapos
na i-remand o ibalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa House of Representatives. Ito ay ayon sa pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Kinwestiyon ng ilang grupo ang pag-remand o pagbalik ng Senado sa Articles of Impeachment sa House of Representatives matapos silang mag-convene bilang impeachment court. Ayon kay dating Senador Laila De Lima, ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. This is not just a betrayal of the Constitution. This is also a betrayal of public trust reposed on the members of the Senate. Lalo umanong nagpapatagal sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang ginawa ng mga senador. Patuloy lang po ito sa pagpapatumpik-tumpik ng ating Senado sa impeachment case. Sagot naman ni Senate President Francis Chis Escudero, hindi nagpapatagal, sa halip ay nagpapadali pa sa proseso ng impeachment ang pag-remand ng kaso sa Kamara. Habang wala pa anyang sesyon ang Kongreso, may pagkakataon ang House prosecutors na maghanda at ayusin ang dapat ayusin. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito yung trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Dagdag pa nito, hindi nila inaantala ang proseso ng impeachment. Sa loob ng natitirang panahon ng 19th Congress, ang maaari lang anya nilang gawin ay ang pag-issue ng summons kay Vice President Sara na nagawa na nila kahapon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa huling araw ng sesyon ng ika-19 na Kongreso kahapon, iginiit ng House of Representatives ang kanilang posisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, kumpiyansa naman ang House Prosecution Panel na tuloy na ang impeachment trial matapos magpadala ng summons ang Senado sa pangalawang Pangulo. Narito ang report ni Jed Neresina. Ipinagpaliban ng House of Representatives ang pagtanggap sa Articles of Impeachment na ibinalik ng Senado. Ayon kay House Deputy Majority Leader Faustino Inoy, minarapat nilang ipagpaliban ito upang hintayin ang kasagutan ng Senado sa mga katanungan ng House Prosecution Panel hinggil sa pagkakabalik ng nasabing mga artikulo. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the Articles of Impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Walang tumutol sa motion na ito at agad inaprubahan ni Deputy Speaker Robby Puno na siyang namumuno sa sesyon. Bukod dito sa isang press conference kahapon, binigyang diin ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na mahigpit na sinunod ng Kamara ang konstitusyon nang ihain nila ang reklamo na sinuportahan ng 215 mambabatas. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. Ayon pa sa House Prosecutor, hindi na umano makakaiwas si Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa impeachment dahil ang paghatid ng summons kay Vice President Duterte ay nagpapatunay na tuloy na ang impeachment trial at formal na ang pagkuha ng jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court. It only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent.
Sa kabila ng mga balakid sa proseso, nanindigan si Representative Luistro na nananatili ang House Prosecution Panel sa kanilang pangako na ituloy ang paglilitis. Nanawagan siya para sa malinaw na direksyon mula sa Senado at sinabing humihingi sila ng guidance kung paano nila pinakamahusay na masusunod ang mga utos ng Korte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment alinsunod sa konstitusyon at sa matinding suporta ng 215 na miyembro na tumugon sa panawagan ng taong bayan para sa accountability. Binigyan diin ni Speaker Romualdez na hindi ito isang political exercise kundi isang constitutional duty. Tiniyak niya na susundin nila ang mga kinakailangan ng impeachment court hindi para talikuran ang kanilang layunin kundi para mas siguro ang pagpapatuloy ng proseso. When allegations arise that threaten public confidence in our institutions, our duty is clear: to seek the truth, to uphold transparency, and to demand accountability without fear, without favor. This is not a political exercise. This is our constitutional duty. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. We act not for ourselves, but for the nation, for every Filipino who hopes for clean, honest governance, for every citizen who still believes that public office is a public trust. Giniit ngayon ni Senate President Francis Escudero na dapat sumunod ang Kamara sa impeachment court. Ito ang tugon ng senador matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na deeply concerning ang pagbabalik sa kanila ng Senado ng Articles of Impeachment. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, nakipag-ugnayan na ba ang House of Representatives sa Senado kaugnay ng issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Wala pang anumang formal na natatanggap na tugon o komunikasyon ang Senado mula sa Kamara kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon na rin kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ito ay simula ng maglabas ng desisyon ang impeachment court kaugnay ng pagbabalik ng Articles of Impeachment sa House of Representatives na hanggang sa mag-adjourn ang sesyon ng Senado alas 9 kagabi. Tumangging magkomento si Senador Escudero kung tama nga ba ang ginawa ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa kahilingan ng impeachment court. Partikular ito sa pagsusumite ng lower chamber ng sertipikasyon na hindi sila lumabag sa impeachment per year na utos ng konstitusyon. Bilang tugon, naghain kahapon ang Kamara ng resolusyon sa House of Plenary na sinesertipika nila na hindi sila lumabag sa naturang 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment. Hindi ko nais komentaryohan yan dahil una, balita lang yan. Hindi ko alam kung totoo dahil wala pa naman kaming tatanggap. Lahat ng komunikasyon sa ngayon na may impeachment court na sa pamamagitan na ng pleading at hindi press release o ang press con. Sinagot naman ng Senate President ang issue kaugnay ng pagpapaliban ng House sa pagtanggap ng Articles of Impeachment na ibinalik sa kanila alinsunod sa napagkasunduan at napagbotohan sa impeachment court. Ayon kay Escudero, korte lamang ang maaring makapagsabi kung ano ang epekto noon at hindi siya bilang Senate President at presiding officer. Nagbigay rin ito ng pahayag sa komento ni Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez na deeply concerning o lubhang nakababahala ang aksyong ito ng Senado. Yan ang pasa ng impeachment court bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun.
pareho din sa parte ni VP Sara, dapat kailangan at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court. Samantala, aga kaugnay naman ang ika-127 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas na pagdiriwang dito sa Malolos City sa Bulacan na dinaluhan din ni Senate President Francis Escudero. Sinabi ng mababatas na ang mga kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan kundi maaari na rin silang asahan ng pamayanan. Yan ang latest dito sa Malolos City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Binigyan diin ng isa sa House prosecutors na hindi sila sumusuway sa impeachment court. Nilinaw ni House Assistant Majority Leader Representative Bel Zamora na nais lamang ng mga kongresista na humingi ng paglilinaw sa mga senador hinggil sa kanilang naging resolusyon hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano ang nais linawin ng House Prosecutor dito sa naging resolusyon ng Senado? Ella, ayon kay Congressman Zamora, nais nilang bigyang linaw yung sertipikasyon na hinihingi ng Senado sa kanila na nagsasaad na yung mga naunang reklamo ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay hindi lumalabag sa probisyon ng saligang batas. Bukod pa rito, isa pang sertipikasyon na nagsasaad naman na ipagpapatuloy ng 20th Congress ang hinihingi ng Senado sa House of Representatives para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ipinagtataka ng House prosecutors kung bakit naglabas ang impeachment court ng ganoong resolusyon at ito ang binigyang diin kanina ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, House Assistant Majority Leader at isa sa House Prosecutors. Aniya hindi nila layunin na suwayin ang impeachment court, kundi sila ay humihingi lamang ng paglilinaw sa resolusyon, partikular na sa paghingi ng sertipikasyon mula sa House of Representatives. Muling binigyang diin din ni Congressman Zamora na ang mismong paghahatid nila ng Articles of Impeachment ay isa ng sertipikasyon mismo na sumunod sila sa mga kinakailangan ng konstitusyon. Nasunod aniya ang 1/3 requirement, maging ang 1-year ban na may kinalaman sa unang direktiba ng impeachment court. We are not defying again the impeachment court. We are merely seeking clarification on their resolution, which first is asking for a certification from the House of Representatives. Remember, the mere fact that we transmitted the articles of impeachment is a certification in itself that we complied with the requirements of the Constitution. Nais din ng House Panel of Prosecutors na malinawan kaugnay ng ikalawang bahagi ng resolusyon na para sa 20th Congress na mag-issue ng sertipikasyon na ipagpapatuloy nito ang impeachment trial. Ayon kay Representative Zamora, sa sitwasyong ito hindi kayang magbigay ng ganoong garantiya o sertipikasyon dahil ang 20th Congress ay wala pa sa ngayon. Gayunman, nanindigan ito na hindi nahinto ang proseso ng impeachment kahit nag-adjourn na ang Senado. Kaugnay nito, Ella, kahapon nga naglabas na or natanggap na ng Office of the Vice President yung summons from the Senate para kay Vice President Sara Duterte at ipinaliwanag ni Congressman Zamora kanina na nagsimula na rin yung 10 days o yung palugit para kay Vice President Duterte na sagutin o magpaliwanag doon sa ipinasa sa kanya na summons ng Senate. At pagkatapos nito, may 5 araw naman yung House Prosecutors na sagutin ito. Kaya ayon sa mga House Prosecutors na tuloy yung prosesong isinasagawa ng impeachment court at tuloy na tuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan muna update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Inaasahang magkakaroon ng panibagong pagpapaliban sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa.
Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, 4 na taon ang napagkasunduang termino ng mga barangay at SK officials. At para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, kailan ang posibleng postponement ng BSKE? Magandang tanghali, Aga. Batay sa naging pahayag kanina ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mula sa December 1, 2025 o nitong taon ay maaaring maurong ang barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026. May napagkasunduan ng bersyon ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng pagtatakda ng fixed term ng barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hinihintay nilang pipirmahan ng Pangulo ang isang proposed bill upang maging ganap na batas. Batay anya sa agreed version, 4 na taon ang termino ng barangay officials at papayagan na makatakbo ng hanggang 3 termino lamang. At ang nakatapos ng 3 terms ay hindi na papayagang makatakbo muli sa kaparehong posisyon. Samantala, sa mga sangguniang kabataan o SK officials naman ay 4 na taon lang ang pinapayagan at hindi na ito pwede pang magkaroon muli ng re-election. Ang pinaka-importante doon, yung term ang pinag-usapan. So, sa halip na 3 taon, ginawa nila itong 4 na taon. Kaya po kung magkakaroon ng eleksyon sa 2026, therefore more or less ang susunod na eleksyon natin ay 2030 na. Dagdag pa ni Garcia, kapag napirmahan ang panukalang batas, ang maging epekto nito ay maipagpapaliban nga ang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE mula December 1, 2025 ay magiging November 2026. Kaugnay nito, magmi-meeting naman ang COMELEC upang mapag-usapan ang mga gagawin nilang adjustment. Inaasahan na hindi muna magkakaroon ng procurement ang COMELEC, lalo na sa mga madaling masira na gagamitin sa halalan tulad ng indelible ink. Posibleng hindi na rin matutuloy ang voter registration sa July 1 hanggang 11 dahil ang gusto ng COMELEC mas mahabang panahon ng pagpaparehistro na posibleng isasagawa naman sa Oktubre pagkatapos ng Bangsamoro elections. Aga, ayon pa sa COMELEC dahil sa inaasahan ngang postponement nitong barangay sangguniang kabataan elections at magkakaroon muli ng medyo mahabang voter registration. So, ibig sabihin yan, mas tataas yung bilang ng mga magpaparehistro. So, magkakaroon din ng panibagong reassessment naman ang komisyon doon naman sa panibago namang halaga na gagastusin ng COMELEC dahil kung madadagdagan ang botante, ibig sabihin yan, nangangahulugan na dagdag gastos naman para sa halalan. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inilipat na sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. matapos maglabas ng utos ang Manila RTC Branch 51. Dati nakakulong si Teves sa NBI Detention Facility sa loob ng Bureau of Corrections Compound sa Muntinlupa. Naharap ang dating kongresista sa kasong pagpatay kay Governor Ruel de Gamo at ilan pang biktima sa isang madugong insidente noong March 2023. Tinurn over na siya sa BJMP kahapon matapos ibasura ng korte ang hiling ng kampo ni Teves na manatili siya sa kustodiya ng NBI. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente sa Mia Road, Barangay Tambo, Parañaque na nangyari kahapon kung saan isang sasakyan ang nahulugan ng debris na pinaniniwalaang mula sa NAIA Skyway o Expressway. Nakikipag-ugnayan na ang Skyway ONM na siyang operator ng NAIA Expressway sa pamilya ng biktima at mga otoridad upang magbigay ng kinakailangang tulong. Bagamat itinuturing na isolated ang pangyayari, nagsasagawa na ng masusing inspeksyon ang maintenance team sa buong NAIAX upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Tiniyak naman ng Skyway ONM na seryoso nilang tinutugunan ang insidente at handang magpatupad ng mga hakbang para maiwasan ang kahalintulad na pangyayari.
Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng pampasaherong sasakyan na sangkot sa aksidente sa Airport Road, Barangay San Jose, Tacloban City, kung saan bumangga ang minamaneho niyang PUV sa poste ng ilaw sa Center Island ng kalsada. Nagresulta ang insidente sa pagkamatay ng 2 pasahero at pagkasugat ng ilan pa, ngunit sa halip na tumulong, tumakas ang driver mula sa pinangyarihang insidente. Dahil dito, pinadalhan siya ng show cause order ng LTO upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat kansilahin ang kanyang lisensya dahil sa reckless driving at paglabag sa Republic Act No. 4136. Kasabay nito, sinuspinde rin ng 70 araw ang kanyang lisensya habang isinasagawa ang investigasyon. Nasabat ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kasama ang PCG at LTFRB ang ilang taxi sa PITX na sangkot sa iligal na kontratahan at pagtangging magsakay ng mga pasahero. 2 taxi ang agad na tinikitan dahil sa iligal na operasyon at reklamong overcharging na isinumite sa DOTR Commuters Hotline at social media ng SAIC. Ayon sa LTFRB, ang mga lumabag ay nahaharap sa multa at posibleng kanselasyon ng prangkisa. Hinikayat naman ng SAIC ang publiko na patuloy na magsumbong laban sa mga abusadong driver. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang June 16, 2025 ang deadline sa pag-avail ng estate tax amnesty. Sakop ng amnestiya ang ari-arian ng mga yumao bago o noong May 31, 2022 kung saan hindi pa nababayaran ng buwis sa ari-arian. Pinaalalahanan ng BIR ang publiko na hindi maaaring bayaran ang estate tax online. Kailangan dumaan sa over-the-counter payment sa authorized agent banks o sa mga revenue collection officers. Ang estate tax amnesty ay isang batas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapagmana na ayusin ang mga hindi nabayarang buwis sa ari-arian ng kanilang mga yumaong pamilya o kamag-anak na namatay on or before May 31, 2022. Sa ilalim ng programang ito, hindi na kailangan bayaran ang mga multa, interes o iba pang penalties na karaniwang kaakibat ng hindi pagbayad ng estate tax. Ang tax rate ay mananatiling 6% o 6% lang ng net estate o kaya minimum of 5,000 pesos para sa bawat yumao. Inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan ng low pressure area at habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa pag-asa, ang LPA na nasa 235 km silangan ng Calayan, Cagayan ay may mataas na posibilidad na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Magkakaroon ng malalakas na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm naman sa Metro Manila, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng pagbaha at landslide lalo na sa mga lugar na paulit-ulit na nakakaranas ng ulan. Tiniyak ng Department of Trade and Industry sa Bicol na mahigpit nilang babantayan ang presyo ng mga school supplies para matiyak na walang mananamantala, lalo na at papalapit na ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, paano ang ginagawang pagbabantay ng DTI sa mga tindahan ng school supplies sa Bicol? Yes, Ella, nagsasagawa ng inspeksyon ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga pamilyan, partikular sa mga nagtitinda ng school supplies para nga din mabantayan at makita kung nakakasunod ba o kung may nag-overprice sa may binibentang school supplies dito sa Bicol Region. Ngayon papalapit na ang pasukan sa June 16, tiniyak ng Department of Trade and Industry ang sapat at abot kayang halaga na mapangunahing bilihin na gamit pang eskwela. Sa pamagitan ng ginagawang price monitoring ng DTI, makakasiguro mga magulang o sino mang mamimili ng mga school supplies gaya ng notebook, pad papers, ballpen, pencil, crayons at iba pa
sa mga pamilihan. Pinungunahan naman ni DTI Regional Director Dino Nabol at DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw ang sinagawang monitoring activity sa mga pamilihan sa Legazpi City nitong nakaraang araw. Walang nakitang anumang paglabag sa mga tinakdang presyo ng gamit pang-eskwela sa mga tindahang binisita. Patuloy naman ang DTI Bicol sa pag-monitor sa mga pamilihan ngayong malapit na pagbubukas ng eskwela sa Lunes, June 16 dito sa buong Bicol Region. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Malaking tulong sa mga magsasaka sa Bulacan ang nararanasang patuloy na pag-ulan sa rehiyon dahil napabuti nito ang irigasyon sa kanilang mga pananim na palay. Mula sa Plaridel, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta yung tanim na palay ng mga magsasaka dyan sa Bulacan ngayong tag-ulan na? Magandang tanghali, Aga. Kung dati ay problema dito ng mga magsasaka sa Bulacan ang tubig dahil sa tag-init na sinabayan pa nga ng pagkasira ng Busos Dam, pero ngayong tag-ulan na ay masasabing naresolba na yung kanilang suliranin sa irigasyon, kaya umaasa silang magiging maganda ang kanilang ani sa buwan ng Agosto. Hindi na problema ngayon ng mga magsasaka sa Bulacan ang tubig sa kanilang ekta-ektaryang sakahan. Ayon kay Mang Roberto Hernandez, chairman ng magsasaka at mangingisda sa Bulacan, malaking pakinabang sa kanila ang pagpasok ng tag-ulan ngayong buwan ng Hunyo. Nagsimula na rin magpadaloy ng tubig para sa irigasyon ang NIA Region 3 mula sa Busos Dam. Nung nakaraan, problema tubig dahil nga pagkakasira ng dam. Ngayon, basta ang tinada kasi tulong ng ulan at saka nagpapadaloy na ngayon ng konti-unti ang NIA. Maganda, wag lang sanang pag-aani, wag mag-uulan. Kasi pagka nag-uulan, yun ang problema. Kaya dapat pagka umani na kami, yung medyo, yung hamog man, wala na. Yung medyo kamukha ng dati mainit. Bagamat malaking tulong ang tag-ulan, dalangin pa rin ni Mang Roberto na sana ay huwag bumagyo sa panahon ng anihan. Samantalang ngayong third cropping period o ikatlong taniman ng palay ng mga magsasaka sa Bulacan ay inaasahan nila ang tuloy-tuloy na suporta ng NIA Region 3 sa supply ng tubig sa mga sakahan hanggang sa makaani sila sa buwan ng Hulyo at Agosto. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Advokasya na ng Members Church of God International ang pagtulong. Bunsod nito, ginawaran ang grupo ng pagkilala ng Marine Battalion Landing Team 9 bilang pasasalamat sa malaking ambag at tulong na naipagkaloob sa kanilang hanay. Narito ang report ni Alan Manansala. Minsan nang naging magkatuwang ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-9, UNTV at Members Church of God International sa libreng serbisyong isinagawa para sa mamamayan ng Palawan. May 21, 2024, idinaos ang MBLT-9 sa Ludo Caravan sa Barangay Tinigiban, lungsod ng Puerto Princesa. Dito, matagumpay na naihatid ng grupo ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan gaya ng libreng medical, dental at optical check-up. Bukod pa ang pamamahagi ng groceries, libreng tungkod at wheelchairs. Umabot sa 700 ang naging benepisaryo sa programang ito. Kabilang na ang miyembro ng Philippine Marines, reservists, mga retirado sa serbisyo, PNP personnel, mga dependent ng militar at mga sibilyan mula sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Unang-una, madalas pong sinusumpong yung nanay ko. Tapos, siyempre, mayroon na siyang nebulizer na magagamit. Nakita ko, sir, yung professionalism, yung pagkakaisa, yung suporta ng isa't isa para maging matagumpay ang activity na ito.
At nagpapasalamat po ako kasi nabigyan ng pagkakataon ng mga sundalo na makalahok sa activities na ito, which is a fitting tribute to acknowledge all their hard work and contribution serving our nation. Members Church of God International to be received by Brother Danny Navales. Dahilan ito para kilalanin ng Philippine Navy Marines sa Palawan ang naging kontribusyon ng grupo. Nitong Sabado, June 7, pinarangalan ng MBLT-9 ang MCGI sa kanilang headquarters. Sumasaludo ang hukbong dagat ng Pilipinas sa kahangahangang ipinakitang suporta ng naturang religious group kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, matagumpay na naihatid sa mga mamamayan ang iba't ibang libreng serbisyo. Ang ating pasalamatan, una ang Diyos. Ikalawa po ay kayo ang aming dapat pasalamatan sa pagbibigay ninyo ng daan sa amin na kayo ay aming maabot sa maliit na kaparanan. Kahit sa ganitong paggawa lamang ay maramdaman po ninyo na mayroong mga tao na kagaya po ng aming grupo, ang MCGI, ang UNTV, ay kaalakbay nyo po sa pagtupad ng ating tungkulin, ang paglilingkurang bayan. Nauna na rito, tumanggap na rin ang MCGI ng parangal mula sa National Headquarters ng Philippine Navy bilang Stakeholders Awardee nitong May 13, 2025. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galasya, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23 na nagsasabi, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kaputusan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.